Good afternoon, everyone. Welcome sa ating 12 noon service. Sige, palakpakan natin si Lord. Thanks, guys. Before we go on to the preaching of the word, let me invite you once again to sign up in any of our ministries. Again, we named that call to serve, and the reason it's past tense kasi we believe that we are already called by the Lord to serve in any ministry. And I hope that thank you, Ralph, for explaining every ministry. But again, we have the flyers there. I hope that you would then pray as a family. Saan tayo magsiserve. And if you noticed, we are moving away from the term volunteer. Hindi na natin gagamitin yung word na volunteer for two things. Number one, kasi yung word na volunteer, wala naman sa Bible. Kahit maghanap ka, wala yung term na volunteer sa Bible. All people there in the Bible were called to serve. Ayaw naman namin kayong tawaging servants. No? Mga servants, punta na kayo dito. So we're changing the name to serving team. Ayan. So if you will serve, you're gonna be part of the serving team. Also, yung volunteer na name, medyo meron siyang connotation na pag pwede ka, edi game ka. Pagka hindi ka pwede, edi pwedeng hindi. No? And of course, ganun pa. But still, mas lumalim lang yung purpose why we do this. So again, February 2 and February 9, I pray that you will join us in serving the Lord together. Okay? Ilo-launch na ba natin yung theme song? I-serve mo na ang Lord. Hindi na-approve eh. Pina-ano ko yon, pina-approve ko, ayaw nila. Okay? So, parang medyo hindi bagay. So, naka-invento po na si Bench. So, siya na lang po sisihin ninyo. Alright. Second thing, kung merong ikakasal, okay, this year, kung merong ikakasal this year, taas kamay. Okay? Yung sure kayo na ikakasal ka, hindi nagtaas ka, hindi pa ako nagpo-propose, di ba? Yun ba? Kinabahan yung katabi mo. Teka lang, na-pressure na siya. One thing that I love about our church is that we're not transactional. Hindi tayo, as a pastor, ayoko nung ikakasal ko kayo, tapos, ano nga ang pangalan mo, Parang gano'n yung, tapos kita na lang tayo sa church. So, we don't want that kasi we're not like that. Gusto namin makilala kayo. Gusto namin, at pinaka-importante, matulungan kayo sa inyong journey ninyo bilang magiging mag-asawa. Because the wedding is just one day, but the marriage is forever. So we don't want you na, sige, actually mas madali nga ang trabaho namin kung isipin nyo, punta na lang doon, kasal ko kayo, then uwi. Right? But we want us to have a better understanding of our roles in marriage, ano ba yung mga i-expect natin, and all of those things. So, this is the first year that we're gonna do it as a class. Okay? So, class siya. Magsa-start siya ng March 2, 2025, this year. So, we are highly encouraging you to join, but also, required po kayo. Okay? Sorry, magalit na kayo. Ano ba naman yan? Higpit-higpit nyo, required. Kung ikaw nga mag-abroad, may mga requirements eh. Ito pa kaya na pang forever mo, literally. So gusto po namin na mas maintindihan nyo siya. Okay? So later, kung ikaw ikakasal this year, punta kayo sa admin booth. Yung sure lang po yung kakasal, hindi yung pupunta ka single ka, by faith po, December. Medyo mahirapan kami ng schedule, di ba? Parang hindi namin alam kung susulat ba namin o hindi. So, yun talagang may fiancé ka na and all, go there and then makipag-usap po kayo sa amin so that ma-schedule namin. In the same way, ganun din po yung mga may i-dedicate na bata. Kung meron po kayong mga anak, na mga anak ka talaga this year at dedicate, or usually sinasabay po yan sa first year ng bata, yung kanyang first birthday party, meron din tayong parenting na gagawin. So, same thing, makipag-usap po kayo sa amin with our
staff, sa admin, so that we will have a better understanding with all of those things. Okay? So, we jump over to our preaching, third week of our series, The Cross, and we've been looking at different people na na-transform ng cross. And the first week, it was Nicodemus. Second week, last week, it was the crowd, and I will still mention them ngayon. And I think there are still some people na medyo nahihirapang yakapin yung krus, Christianity, and what it means. Ulit, no? There are some people that still cannot believe the message of the cross and what it means. And nung isang araw, nagda-drive ako and then sinundo ko si Yuel from school and sabi niya, Dad, why do they believe that the world is flat? So naalala ko ngayon, nung ginagawa ko to, naalala ko na merong mga conspiracy theories, quote-unquote, na yung historically speaking, that people having a hard time believing. Okay? Yan nga, example, the world is flat. Would you believe that there is what we call the Flat Earth Society? According to them, fake daw yung mga picture ng Earth na pinapadala sa atin ng NASA. Kasi yung Earth daw ay flat. Yung iba sa inyo, ngayon nyo lang nalaman, the Earth is round. Kasi umabsent kayo nung grade school. So yan, isa yan. Maraming tao na they think that the Earth is flat. Meron namang nagsasabi that the moon landing was a hoax. Fake daw. Okay, ano daw, dramatize lang daw ng GMA7, parang The Widow's War. Ayan. Okay, and sabi nila, kasi kung ito daw yung official picture ng NASA, bakit daw hinahangin yung flag? Wala namang oxygen sa moon. Tapos, bakit daw, yung mga footprints daw ay hindi sukat? Bakit daw walang stars? So sabi nila, fake yan. Baka vinidyohan lang tapos pinaniwala tayong may nakapunta na sa moon pero wala talaga. Okay, hindi ko alam kung nakakatulong ako o lalo pa kayo nagdududa. Oo nga, no. Nagkaroon pa lalo kayo ng idea. Pwedeng palakas dito sa monitor. Hindi ko marinig masyado yung sarili ko. Pero ito yung pinaka-favorite ko at siguradong may makaka-relate sa inyo. Ito ang isa pang conspiracy theory. Ito talaga yung pinagkakaguluhan ng buong mundo na si Alden tsaka si Min ay may anak. Ayan. Grabe. May mga Aldab fan ba dito? Aldab fan. Ayan, may mga proof sila. Ayan. May mga proof na talagang, nako, hindi totoong asawa na ganyan. Palabas lang nila yan. Pero totoo, may anak sila. Yan. And all of these things, napaisip nga ako, bakit ba naniniwala yung mga tao sa mga conspiracy theories? Number one, kasi ayaw nila ng authority. For example yung hindi, niloloko tayo ng NASA. Or something like, yung gobyerno may tinatago sa atin. Yan. Narinig nyo na ba yung Illuminati? May Illuminati. Yan, merong secret society, tapos hindi talaga yung mga presidente yung nagpapatakbo, eto. Mga secret society. Ayan. So, mistrust ng authority, o kaya naman, desire for uniqueness, or what, siguro I should say, gusto mo lang cool ka. Parang gano'n, yung, alam mo ba, na hindi totoo ang moon landing, yung gano'n. Yung lahat kami, eto yung alam, ikaw iba yung alam. Ganon, desire for uniqueness. But I think ito yung pinaka-totoo. Ignorance or misinformation. Ironically, yung mga tao na konti yung alam doon sa subject na yon, sila pa yung magsisimula ng conspiracy theory. Gets ba? Halimbawa, ikaw, malay mo ba, wala kang kaalam-alam sa space, tas ikaw pa yung nagba-vlog about the fake moon landing. Parang ganon. Alam niyo ba, na-realize ko,
Pero sa totoo lang, wala ka namang alam. And you are filtering it through biased channels. Wala kang masyadong kausap about dyan, ikaw lang nakakaalam. Now, why am I talking about these things? Because the character that we're going to talk about today is a skeptic as well. The Roman centurion, wala siyang pangalan, although may hula ako sa huli. No? May hula ako sa huli kung anong pangalan niya. He remembered that Israel is being, or they were under Roman Empire at the time. So, yung Roman soldiers, they're everywhere. Lalo na kapag may gathering yung mga disipulo ni Jesus. Bakit? Pwedeng magkagulo, pwedeng mag-rally, pwedeng umaklas. So he's not really a stranger to the teachings of Jesus. He saw probably when Jesus was healing people. He saw probably when Jesus fed the 5,000 men miraculously. Ang tanong lang, just like the two other people na dumaan na sa ating series, when he get to see Jesus on the cross, what's gonna happen? Is he gonna be transforming for good? Is this skeptic, unbelieving Gentile will finally believe? Let's see. Makikita natin yan, basahin natin sa Luke chapter 23, tayo lahat. Verse 44, all the way to verse 47. Let's read it together. 3, 2, 1, go. It was now about while the sun's light failed, and the curtain of the temple I commit my spirit. And having said this, he breathed his last. Now when the centurion saw what had taken place, he praised God, saying, certainly this man was innocent. This is the word of the Lord. God, I pray you, as you have promised, change our hearts of stone, that unbelieving heart, that heart that is full of doubt, about you, about your works, about your word, about your church, and change it today, Lord, into a believing heart. Salamat, Lord, as we study your word in Jesus' name. Amen. Tingnan muna natin yung resume nitong si Roman centurion. Si Roman centurion ay from the word centurion, sent 100, that means he is leading at least 100 people, 100 soldiers. And you cannot, hindi ka naman mag-a-apply doon bilang soldiers. Ibig sabihin, magaling tong si Kuya Soldier. Magaling yan. Marami na yung napatay. Marami na yung magaling mag-strategize, trained, everything. That's why he is where he is right now. High-ranking official sa Roman army. Of course, because of that, mayaman siya, influential siya. Not only that, he's battle-hardened. Ibig sabihin, hindi na yan na susuka pag may dugo. Hindi na yan, pag may namamatay sa harap niya, normal na yan. Okay? Kapag may mga kriminal na pinapako, most of the time, sila yung nagbabantay. Lalo na yung isang high-ranking criminal like Jesus Christ. So, normal sa kanya yan. Normal sa kanila yung may mga pinapako, namamatay, and all. Disciplined, trained, okay? Loyal to the emperor. Isa sa pinapagawa sa kanila, pag sinabi mong, dapat ang sasabihin mo, Caesar is Lord. Caesar is Lord! Pag sinabi mong Jesus or whatever, papatayin ka niyan. Loyal yan sa emperor. Also, Gentile yan. Mahinahon po siya, pastor. Hindi, gentle yun. Gentile. Ibig sabihin, hindi siya Jew. Ibig sabihin, hindi sila magkamukha ng religion ng mga Jew.
Ang wino-worship niya ay ito, si Ares, the god of war. Hindi si Kratos, Ralph. Si Ares, the god of war. Okay? Si Mars. Kasi Roman god Mars. Pero siya din yon, si Ares. Different name lang sa Greek mythology. Ayan. So, ito siya. Okay? Ito si Roman centurion. Now, maaring sa Christian life natin, ikaw muna, kausapin ko, iwanan mo na kita, kuya. Tayo, meron bang mga bagay na hanggang ngayon ay hindi natin pinaniniwalaan sa Christianity? Meron ba? Babalik ko yung question ko sa inyo last week, why are you here? Or rather, baka may mga pinaniniwalaan ka pero hindi lahat. Ito, yes. Pero yung magsaserve ako, munti ko masabi yung volunteer. Usapan namin, pag nasabi yung volunteer, magbabayad 50 pesos. Kasi tinatanggal nga namin, tinatanggal ko nga sa language natin. Ayan. So, yung pagsaserve, baka hindi na yan. Yung a-attend, okay ako. Ayan. Yung magsaserve, hindi ako naniniwala. Yung magbibigay ng tithes, hindi ako naniniwala. If ever there are still things that you don't believe, meron akong 3 suggestion para sa'yo. Number 1 is to open your eyes and observe the signs given by God. Sabihin mo, observe. Observe. Ibig sabihin, sana naman bukas yung isip mo, okay? Pwede naman tayong mag-start na hindi ka naniniwala. Pero, kung gusto mo talagang mag-journey into belief, mag-observe ka. Okay? Observe na. Yun pa rin no? Observe. It was now about noon, and darkness came over the whole land until 3 in the afternoon. For the sun stopped shining. Tanong, pag 12:00 ng tanghali, tirik ba yung araw o hindi? Anong hindi? Simple lang naman tanong ko 12:00 ng tanghali, noon. Tirik ba yung araw? Hindi. Tirik, okay? 12 o'clock daw hanggang 3, nagkaroon ng darkness. It was about noon and darkness came over the whole land until 3 in the afternoon. So hindi ito yung kumilimlim lang. 3 oras na madilim. And the curtain of the temple was torn in 2. There are 4 miracles, or should I say 4 signs. Di ba sabi ko sa inyo, observe the signs given by God when Jesus was dying. Here, number 1, darkness. Bakit nagdilim? Galit na galit si God. Pambira kayo dahil sa inyo, dahil sa kasalanan nyo, namatay yung one and only Son ko. And you can see, in the Bible, whenever there's darkness, it always points to God's judgment to express His anger. Exodus 10:22, Amos 8, 9, and 10. At hindi lang yon na napunit ang kortina into 2. Right? And probably you guys will say, ano naman po ang himala doon kung lumindol, malamang mapupunit. No, it's not like our cortina there at the back. The curtain there is an 80-foot, 20-meter curtain. It's so makapal that na hindi siya pwedeng aksidente lang na mapupunit. Okay? Ano ba yung significance itong curtain temple? Well, we'll talk about that some other day, but simply saying, yung pong temple kasi is divided into divisions. And kung ikaw ay Pilipino, pumunta ka sa Holy of Holies, mamamatay ka. Hindi pwede. Only the high priest yung makakapasok doon once a year. Pagka siya din may kasalanan, mamamatay siya. So no one can go to the presence of God kung gusto mo lang. But we can see it signifies God's presence, napunit siya into 2, okay? Number 3 miracle, it will get interesting. And the earth shook, and the rocks were split,
And the tombs were open, and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised. Okay? Baka first time nyo itong maririnig. So, lumindol, brrrm, at dahil sa lakas ng lindol, nagbukasan yung mga sementeryo. Bumukas pa lang. Okay? Bumukas pa lang. Pero, ito, noong nag-time na nag-resurrect si Jesus Christ, after 3 days, fast forward, the tombs also were opened, and many bodies of the saints who had fallen asleep were raised, and coming out of the tombs after his resurrection, they went into the holy city and appeared to many. Wow! Ano to, pre? Walking Dead. Brains. Gets nyo ba? Ulit. Namatay si Jesus. Into your hands, I commit my spirit. Dilim. Hindi, madilim na pala, kanina pa. Tapos, lumindol. Tapos, napunit yung veil. Tapos, yung mga tombs, nabukasan. And then, nung si Jesus Christ ay nabuhay magmuli, yung mga nabukas na tomb, naglabasan yung mga namatay na. Tapos, pinuntahan nila yung mga pre, kamusta na? Okay naman. Patay ka na, diba? Ganun. Went into the holy city. Now, it looks scary, but it's not. Sabi mo, pero kung nandun ako, di ba? Halika na! Di ba? It's not daw, no? Pero kasi, ito ang picture ng mangyayari sa second coming. This is a foreshadow. Right? Sabi kasi ng 1 Corinthians 15:20, Jesus is the first fruits of those who have fallen asleep. Si Jesus yung tithes. Si Jesus yung first fruit. Siya yung unang magre-resurrect. And you would probably say, hindi naman po siya unang nag-resurrect, si Lazarus. Hindi, mamamatay rin ulit si Lazarus. Pero si Jesus, nung nabuhay, hindi na mamamatay uli. At itong mga to, okay, ito yung unang grupo na nabuhay at hindi na mamamatay uli. Yung iba hindi na maintindihan. Ulit. Tingin kayo sa akin. Kung halimbawa, namatay na tayo dito, so yung spirit natin, saan mapupunta? Depende. Okay? Kung ikaw ay nagtiwala kay Jesus, yung spirit mo nasa langit. Just like Lazarus and the rich man in another parable. Now, pagbalik ni Jesus' second coming, yung spirito mo pupunta ulit dun sa katawan mo na nasa lupa. Okay? Naiintindihan nyo ba? O dumudugo na ilong nyo. Okay? Pupunta ulit tapos mabubuo ulit yung kahit gaano ka pa katagal na namatay, kahit nung 1800s ka pa, kahit mabubuo ulit yung katawan mo. Tapos, pupunta ka na sa langit. Okay? Tiyala! Hedjala! Sabi ko sa inyo, ganyan nakakantahan ko pagka palipad na tayo sa langit. So, ganun nangyari dito. Malamang, nung nag-ascend si Jesus, ang sabi ng mga theologians, kasama na rin sila. So, I don't know about you, excited ako doon. We'll talk about that some other day, but ito yung mga nangyari doon. Now, only to say, napakadaming nangyari. Napakadaming nangyari. Habang si Jesus ay namamatay. Kung ikaw yung Roman centurion, are you opening your eyes to the signs? Ino-observe mo ba lahat ng nangyayari? Sabi ni Paul, for his invisible attributes, namely his eternal power and divine nature, have been clearly perceived ever since the creation of the world in the things that have been made, so they are without excuse. Sabi ni Paul, yung mga nagsasabing hindi totoo ang Diyos, sa totoo lang, nagsisinungaling yung mga yan. Kasi His invisible attributes at ang divine nature niya ay clearly perceived, clearly nakikita saan? Sa creation. Kaya nga tayo gustong-gusto mag-nature tripping eh. Pagkakita mo ng bundok, grabe, mapapa-worship ka talaga. Ang ganda eh. Bakit yung mga tao na hindi alam si God, bakit wo-worship nila yung araw? Kasi wala naman silang Bible, hindi naman nila alam, but there's something in them that says, someone made this. Do you get that?
So, yun yung sinasabi ni Paul. Pero bakit hindi pa rin naniniwala yung mga tao? Babalikan ko yung 3 reason ko. Okay? Number 1 ay mistrust of authority. Sa totoo lang, tingin kayo sa akin. Sa totoo lang, yung mga tao nagsasabi ng walang Diyos, hindi totoo yun. Ang totoo yun, ayaw niya na may someone na magkocontrol sa kanya. Yun na yun. Ayaw niya na may tatawagin siyang Lord. Ayaw niya na may tatawagin siyang Master. Ayaw niya na may mangingialam sa pera niya, sa buhay niya. So, mas madaling sabihin, alam mo yung Diyos, hindi totoo. Talaga ba? Talaga ba? In your dying breath? Masasabi mo pa rin yun? So, yun, mistrust of authority. Number 2, desire for uniqueness. Pakul lang. Ako, atheist ako, atheist. Ano po ba ibig sabihin ng atheist? Hindi ko alam. Basta atheist ako. Pakul lang. Yung parang ako talaga, ano ko. Kasama na rin yun, yung misinformation. Yung mga taong nag-a-attack sa Christianity, most probably, sila pa nga yung di nag-research. Di ba? Bakit? May proof ba kayo na may Jesus Christ talaga? Ako, magtatayo ka pa ng society. Pero ito lang, napakadami. Bigyan ko kayo ng 2 example. Okay? Sino yung nakaalala ng Jericho Wall? Jericho Wall, di ba? Sasakupin nila yung Canaan, ang unang-unang city ay Jericho. Fortified city, parang nido. Okay? Yung walls. Ngayon, ang sabi ni God, di handang-handang lumaban sila Joshua, sabi, hindi kayo lalaban. Gagawin niyo, iikutan niyo yung city 1 beses lang araw. Anong tugtog? I-serve mo na ang Lord. I-serve mo na ang Lord. Ang sarap mag-serve kay Lord. Ganon. So, natapos ko na tuloy yung kanta. Tapos, sa 7th day, 7 beses nyo ikutan, tapos sisigaw kayo, the walls will come tumbling down like the London Bridge. Okay? So, masyado ako na-excite. Napagod ako. Okay, relax. Ngayon, picturean nyo na lang yan, hindi ko nababasahin. According to research, nung natagpuan nila yung Jericho, kasi, ito tingnan nyo tong table. Kung nagsisinungaling ng Bible at tinulak nila Joshua, for some reason, yung wall, anong itsura ng wall? Pag ganun yung baksak. Tama ba? Sino dito walang alam sa science, physics? Siguro po pataas. Anong pataas? Paano tataas yun? Okay. This whole article, nung natagpuan nila, the walls of Jericho, the fossils that they saw, the wall fell outward. Pag ganun. Ibig sabihin, imposible. Ano yun? Yung mga tao sa loob yung nagtulak? Hindi. Sino? Si God. Kasi sabi niya. Di ba? So, yung mga nagsasabing, yung mga Bible naman, wala naman yung mga katotohanan, isampal mo yan. Okay? Kung ikaw naniniwala, isampal mo sa sarili mo, hindi ko pala naniniwala eh. Number 2. Napagod ako. Ito ay the Megiddo mosaic. Natagpuan nito noong 2003 and it's dating around 1,800 years ago. In Germany, which used to be a Roman city called Nida. Okay? Sorry. Magkaiba yung sinasabi ko. Magkaibang archaeological find. Okay? Hindi pala. Yung Megiddo ay sa Israel. Okay? Yung Megiddo ay sa Israel, which Megiddo actually is another word for Armageddon, which probably will be the last battle doon mangyayari. Okay? Natagpuan nila ito. Okay? Merong drawing ng fish, which is the symbol of Christianity, tapos may inscription. Ang inscription ay ito. The God-loving Akeptuus, ibig sabihin, sa kanya yung worship hall na yan, has offered the table to God, Jesus Christ, as a memorial. So ang point ko lang, marami nagsasabi na hindi naman kine-claim ni Jesus Christ na God siya at
Hindi naman siya wino-worship as God nung first century. Eto oh. Kitang-kita that someone said, and they are worshiping Him as a God. Ayan. Tapos, yung mga donors nakalagay. Ayan, CE, Roman centurion named Gaianus, and a woman named Akeptus. Ayan. So, balang araw, after 2,000 years, baka i-archaeological site nila tong Supima, kung wala na tayo, sana makita yung mga pangalan natin. Nandito. Okay? So, ganon yung itsura. There's a lot of signs. Ang tanong ay, and there's a lot more. Ang tanong, are you observing it? Are you even open to it? Or are you even, okay naman na may doubt ka, but are you even wrestling with that doubt? Or wala lang, sarado lang isip mo? Kasi ang stage 2, after mo ma-observe yung signs, I hope that you will offer your heart for transformation. Yung Roman centurion, hindi siya mag-isa doon sa site. Kasi ito, makikita natin. Ito, basic math na naman. Kanina, hindi kayo magaling sa science, pero baka sa math, kaya nyo na. When the soldiers had crucified Jesus, they took His garments and divided them into 4 parts, 1 part for each soldier. Ilang soldier? Ayun, galing. So, ito yung alamat ng song na apat sila. Okay, 4 sila yung soldier. Bakit mo pa binanggit yan? Mamaya may point ako. Okay? And also his tunic. But the tunic was seamless, woven in one piece from top to bottom. So alam niyo na tong storyang to. Yung kaisa-isang gamit ni Jesus, pinagpustahan nitong 4 na to. Nabugoy. Soldiers. Now, si Roman centurion was there. Ulit lang, si Roman centurion, hindi yan stranger sa mga kinukrucify. At lahat ng kinukrucify, probably all of them, galit. Mga walang iya kayo! Mga walang iya kayo! Pag nakawala ako dito, meron kayang pinapako na meron kayang gano'n na natatawa. O meron siguro nagmamakaawa. Parawa nyo na! Parawa nyo na! Hindi ko na ulitin. Pero si Jesus, yung kauna-unahan, na pinako nila. At ano yung kauna-unahan niyang sinabi? Ito lang, kakafasting lang natin. Nandun yun sa ating devotional. Ano yung kauna-unahan niyang sinabi? Father, forgive them. They do not know what they're doing. And He was there. That's also a thing to observe. Huh? Dalawa lang to. Either sira ulo tong taong to, or talagang may something divine sa kanya. Because how is someone being flogged, crucified, mocked, punched, and the first thing he's gonna say is, forgive them. He saw how this person, even though he gone through the deepest emotional, physical, mental pain that anybody could ever experience, there's trust. It's as if he's really communicating with someone like a God. Into your hands I commit my spirit. I entrust my spirit to you. Hindi niya maintindihan, sa lahat ng pinatay nila sa crucifixion, etong taong to ang nang-iisang namatay with peace, with purpose, with dignity. Kung ikaw yung Roman centurion, at again, bukas yung mata mo, kasi wala akong pakialam, hindi ka nag-observe, hindi mo talaga makikita.
Kaya nga yung una kong sinabi sa'yo buksan mo yung mata mo, makiramdam ka. Kasi kung gusto mong kausapin ka ni Lord, kakausapin ka ni Lord. And he saw all of this. And he cannot wrap his mind around it anymore. Doesn't make sense. Oh, this one is a criminal. This one should hate us. This one should be angry, but I don't get it. Then Jesus, calling out with a loud voice, said, Father, into your hands I commit my spirit. And having said this, he breathed his last. Now, when the centurion saw what had taken place, he praised God, saying, certainly this man was innocent. Bakit ko sinabing merong 4 na tao doon? Bakit ko binasa? Kasi, for 2 reasons, mamaya yung pangalawang reason, yung number 1 reason, hindi niya dapat sinabi yan. Anong sinabi niya? Marnie? Parang sinabi niya na, mali tayo! Mali tayo! Di natin ito dapat pinatay! Huh? Baka po sinabi niya lang po niya sa isip niya. Hindi naman siya nagsulat niyan eh. Ibig sabihin, may nakarinig, kaya naisulat ni Luke. Tama ba? So, ibig sabihin, sinabi niya yun out loud. Naalala niyo, sabi ko, loyal siya sa emperor. Bakit niya sinabi yan? Yari siya. Paano kung isumbong siya ng 4 niyang kasama doon? Sir, yung officer po namin, naku, nagaya na po dun sa mga buwang again. Nakikihaleluya na po dun sa victory. Sabi po, mali daw po tayo. Naku. But you can see, he cannot hide the transformation anymore. It's already starting in him because of the signs that he saw in the character of Christ during suffering. Imposibleng joke to. Sabi niya, cannot wrap his mind around this. There's only one explanation. Ito ay totoo. This is a very short preaching. I'm gonna land it. If ever na you have doubts, unbelief, questions, valid naman yan eh. I'm not saying na huwag ka na magtanong, maniwala ka na lang. Go ahead and ask. But in the same way, I'm asking you, observe the signs. And then, offer your heart for transformation. Lord, baguhin mo yung puso ko. Kasi may unbelief pa ako eh. Pero ang last sana ay yung pangatlo. That you will openly declare that Jesus is Lord. When the time comes that you have finally embraced this, and I know that time will come, can you publicly, openly declare that Jesus is Lord? Tingnan nyo Sabi ko sa inyo, may kasama siya dun eh. Ang galing nga na ito. When the centurion and those who were with him, so kasama pala yung 4 na bugoy, keeping watch over Jesus, saw the earthquake, and what took place, they were filled with awe and said, truly, this was the Son of God. Ang galing kasi first time ko lang ito nakita, akala ko siya lang. Hindi pala. 5 pala sila. So hindi na sila 4 eh. 5. Okay? Guys, it's one thing to say na innocent ito. It's another to say, Diyos nga siya. He is the Son of God.
Seeing the signs, seeing the earthquake, seeing the darkness, seeing the veil, seeing the tombs being opened, seeing His character, seeing that it's true. That is not just innocent, He is the Son of God. Contrasting with the crowd, yung crowd, Jews sila. Alam nila yung prophecies. Okay? Alam nila na may Messiah na darating. Followers sila ni Jesus. Pinagaling yan, pinakain. Anong ending? Nung nakita si Jesus, mock Jesus. Hindi mo kayang ligtas yung sarili mo. Ano ba yan? Huh? Pagkatapos kanyang pagalingin, tsaka i-bless, imamak mo siya. So from followers, they become traitors, deserters, betrayers. Si Roman centurion, Gentile yan. Hindi niya alam yung history ni Abraham, ni Moses. Hindi niya alam about the messianic prophecies. Hindi niya alam that someone will be sent to die. Hindi niya alam yun. He's an enemy of Jesus, not a follower of Jesus. But ang ending, anong sabi niya? He praised God and said, this man is innocent. This man is the Son of God. Ang ending niya, naging worshiper siya ni Jesus Christ. From an unbelieving Gentile, became the very first believing Gentile. Now, ba't di kayo na-amaze doon? Kasi wala namang, the promise is for Israel. Tayo, hindi tayo kasama doon. Gentile tayo. Pero, because of the Roman centurion, the very first believing Gentile. Now, ito yung sabi ko sa inyo. May naisip ako kanina. Kasi ang sabi ng Bible, the very first Gentile convert ay si Cornelius. Kung naalala nyo sa Acts, naalala nyo, si Peter, pinapunta doon. Punta ka doon sa pangalan niyan, Cornelius. Kasi, baptize mo yung buong family niya. Si Cornelius, Roman centurion. Hindi kaya? Hindi kaya na siya si Cornelius? Kasi pagdating doon ni Peter, hindi naman niya na-explain. Alam mo ba si Jesus? Ganyan. Hindi. Ready na sila to be baptized. So either way, kung siya man yun o siya si Cornelius, ang mahalaga, ang isang tao na hindi naniniwala before, ay naniniwala na upon seeing the cross of Jesus Christ. As I end today, balik ulit yung question ko sa'yo, meron pa bang part ng life mo na hindi mo pinaniniwalaan? Meron bang doubt pa rin? Unbelief pa rin? And napakadaling sabihin nung naniniwala ka, like what I've said last week. Napakadaling sabihin, yes, I believe. Pero maaaring may areas in your life na hindi ka pa rin todo pati pato. Narinig mo na naman nag-testimony dito na nag-miracle si Lord sa kanya at blessed siya, nag-provide si Lord, pero ikaw ganun pa rin, parang baka naman natsyempuhan lang. Tapos, kinikwento ko naman sa inyo, like almost every time, meron tayong pagpipray dito, tapos gagaling, cancer. Baka baka hindi totoong gumaling, baka babalik. Kahit yata may buhayin tayong patay dito eh. Baka artista yan, baka artista. Baka CGI. Would you believe that there are people who believes that si Jesus Christ, this is what we call the swoon theory, ay hinimatay lang. Yung parang ganun, pagod na ako. Tapos, nilagay doon sa airless tomb for 3 days, doon daw gumaling. Gumaling lang daw.
sa loob ng airless tomb. Kung ikaw kung ilagay ko doon, tingin ko nga kung gagaling ka. Yun sinasabi ko parang mas totoong, mas kailangan pa ng mas marami pang faith yung mga doubters than the one who needs faith. Kung ikaw to, at ako din to, there are still times in my life that I will doubt the Lord. Na Lord, magpo-provide ka ba talaga? Na Lord, gagaling ba talaga kami? Na Lord, aayos ba talaga yung relationship namin? Na Lord, tama ba talaga na pinaglalaban ko yung faith ko? Na Lord, talaga ba na forgive ko lang to, tas bahala ka sa akin? That's you. Again, 3 things. Observe. Observe creation. Observe His Word. Observe the promises of God. Observe the lives of other people. Ito na lang, wag ka nang lumayo. Sa church na lang natin. Offer your hearts to be transformed. And I pray at the end, just like the Roman centurion, we will openly declare, publicly declare, Jesus Christ is Lord. Can you hold on to your heart today? Close your eyes, hold on to your hearts. Lord, we offer our stone cold, unbelieving, doubting heart this afternoon. I pray na ibukas mo yung mata namin, spiritual eyes, to what you are doing. Because it's there. The signs are there. I pray you change our heart. And promise mo sa amin ito ngayong year, you will transform our heart of stone and make it a heart of flesh. Just like this story, Lord, from someone who is an unbeliever, doesn't know anything about Jesus, na transform right there and then. Kasi nakita ka niya. At nakita yung response mo to everything that's happening. I pray, Lord, that we will openly confess that Jesus is Lord. That indeed He is the Son of God. Everywhere we go, to our work, to our school, to our family, to the people, to our friends, Lord. Thank you, God. So that they will also observe our lives as a proof that you are indeed good and great sa buhay namin. Salamat, Lord. May the Lord bless you and keep you. May His face shine upon you. May He be gracious to you and turn His face towards you and grant you peace. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Thank you so much. You are sent out to the world. We will pray for you here. Please, uwi niyo po yung mga leaflets. Let's sign up. See you next week.